Ibinunyag daw ng PCG na mayroong kahinaan ang Chinese Coast Guard. Lahat naman may kahinaan, 'di ba? Hindi naman mga gods yang mga 'yan, 'di ba? May kahinaan lahat 'yan. Pero, ang kailangan natin maipakita naman is hindi yung kahinaan natin kundi yung lakas natin, mga tol. Well, ito ang ating, bibigyan ng reaction video and commentary mula sa PHTV. Yan, kung nakikita ninyo mga kapatid, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng video, mga reaction and commentary, syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. China Coast Guard. Iniulat na isang source na alam na umano ng Philippine Coast Guard ang tunay na kahinaan ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia sa West Philippine Sea at sinabi na pwede umano itong samantalahin ng PCG. Sinabi sa report na naobserbahan umano ng Philippine Coast Guard na iniiwasan ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia na makalapit sa kanila ang mga barko ng US Navy na nagsasagawa ng freedom of navigation sa West Philippine Sea. So lumalabas na ang kahinaan ng China Coast Guard ay tawag dito, ang US, no? Yung presensya ng Amerika, mga tol, yun ang kahinaan nila. Well, ang malakas, iwas din yan sa kapwa niya malakas, 'di ba? Pero ang malakas tapos merong binubulas na isang mahinang bansa na ang pangalan ay Pinas. 'Di ba? Eh, talagang ano 'yan, pagtitripan niya 'yan. Sasamantalahin niya yung pagkakataon lalong-lalo na na meron siyang interes sa isang pag-aari nitong mahinang bansa na 'to. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na ilang beses umanong lumalayo ang mga barko ng China sa mga lugar na kinokontrol ng Pilipinas tulad ng sa Ayungin Shoal kapag nagpapadala ng barko ang Estados Unidos sa West Philippine Sea. Sinabi naman ng ilang analista na posible umunong samantalahin ito ng Philippine Coast Guard at hingin ang tulong ng US Navy sa tuwing magsasagawa ang Armed Forces of the Philippines ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Iniulat ito matapos nagkasundo ang Pilipinas at France na palakasin ang military cooperation ng dalawang bansa kabilang ang posibleng negosasyon upang payagan ang mga sundalo ng Paris at Manila na makapasok sa teritoryo ng bawat isa. Nagpulong ang mga kalihim ng dalawang bansa na sina French Defense Minister Sebastien Lecornu at ng kanyang Philippine counterpart na si Gilbert Chodoro at pinirmahan nila ang isang letter of intent sa Manila para palakasin ang bilateral defense cooperation ng dalawang bansa. Sinabi ni Chodoro sa isang joint press conference na layunin nilang gumawa ng mga konkretong hakbang sa pag-level up at gawing mas komprehensibo ang kanilang defense cooperation, kabilang dyan ang paghingi ng authority sa kanilang mga leader para makipagnegosasyon sa isang status ng Visiting Forces Agreement. Ang Pilipinas ay may ganitong mga kasunduan sa Estados Unidos at Australia at kamakailan lamang ay sinimulan ng gobyerno ang pakikipagpulong sa Japanese government tungkol sa isang reciprocal access agreement. Ang pagbisita ni Lecornu ay ang unang bahagi ng kanyang paglalakbay sa Indo-Pacific at pupuntahan din niya ang French Overseas Territory ng New Caledonia. Sinabi niya na balak umano ng kanilang bansa na palakasin ang kanilang presensya sa Indo-Pacific region. Alam niyo mga tol, no? Lahat mayroong kahinaan, 'di ba? Pero yung kahinaan na sinasabi dito sa
videong 'to, parang yung takot ng China sa US, which is hindi pa rin naman natin ma-confirmed dahil kung takot ang, China mga tol ng matindi sa US, 'di ba, hindi nila hahamunin ang Amerika mga tol. Well, siguro pagdating sa labanan, kailangan talagang, anuhan sila, magpakitaan sila ng lakas, eh. Alam mo yon yung tipong muscle flexing bawat isa pero pagdating sa labanan, yun ang iniiwasan din nila. Sabihin na lang nating gano'n. Pero sa ano, tindigan o pagpapakitaan ng puwersa, nakikipagsabayan talaga 'tong China, eh. Tayo parang ano lang tayo, batang pinapagitnaan ng dalawang higanteng, naglalaban dito mga tol, 'no. Marami nagsasabi ng mga Pilipino na kaya daw nagkakaganyan ng China dahil daw sa pagpapapasok natin ng mga kano ng mga Amerikano dito sa Pilipinas, yung pagdadagdag natin ng mga EDCA sites. Kasi nung wala naman daw ganyan dati, tahimik naman daw. Yun ang akala nilang lahat, 'di ba? Yun ang akala din natin mga tol, tahimik. Pero ang ito nababasa ko nga rin minsan sa mga comment ninyo, 'di ba? Hinaharang sa media yung mga ganyang balita, 'di ba? Hinaharang, hindi na ipinapalabas para makitang okay naman talaga, 'di ba? Kasi patuloy ang pakikipagkaibigan natin dati sa ano sa China, 'di ba? So every time na may nagkakaroon ng mga ganitong pangyayari mga tol, hinaharang daw 'yan. Well, sabi 'yan ng mga iba mga tol. Pero ngayon kasi, since na ang, iba naman ang, panunungkulan ni PBBM, eto lumalabas na kung ano yung mga naging problema before, 'di ba? Nakakapagsalita na kasi yung mga PCG natin mga tol, eh. Eto, sinasabi rito sa video na mayroong kahinaan ng Chinese Coast Guard. Wala na tayo dun, eh. Sa kahinaan nila mga tol, hindi naman habang buhay magagamit natin o dapat laging may Amerika dito, kasi hindi sila makalapit 'pag may Amerika dito, eh. Hindi naman dapat gano'n mga tol, isang bansa tayo, eh, 'di ba? Hindi naman tayo sakop ng US, hindi naman tayo probinsya ng US at hindi tayo estado ng US mga tol. Dapat tayong sariling bansang Pilipinas, meron tayong lakas, meron tayong sariling lakas. Kasi walang punto 'yun, eh. Kumbaga parang tayo nagpapasakop na rin tayo sa Amerika nun. Anong anong silbi ng ayaw natin magpasakop sa ibang bansa tapos ang kapalit magpapasakop tayo sa ibang bansa, 'di ba? Hindi 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 rin maganda tignan, eh. Sabi ko nga kanina sabi ko nga nung mga nakaraan dapat hindi tayo pro-US, hindi tayo pro-China, hindi tayo pro sa kahit anong bansa, dapat pro-Filipino tayo. Dapat ang ginagawa ng ating bansa at ang ipinagmamalaki nila is unti-unting nawawala yung kahinaan natin mga tol. Kahit di natin mapantayan ang China sa kanilang lakas dahil imposible naman din talaga nating mapantayan at mahigitan pa ang kakayanan nila sa dami ng barko nila, sa dami ng assets ng kanilang sandatahan, sa dami ng eroplano nila. Hindi natin kayang pantayan lahat 'yan mga tol o kahit lalong higitan, 'di natin magagawa 'yan. Pero yung pumalagman lang mga tol, 'yun ang kailangan nating maipakita sa buong mundo na pumapalag tayo hindi lang sa pamamagitan ng salita, 'no? Tuloy natin. Kasalukuyang pinapalakas ng Pilipinas ang military cooperation nito sa ilang mga bansa sa hangarin na kontrahin ang pagiging asertibo ng China sa West Philippine Sea na kung saan ang dalawang bansa ay matagal nang mayroong maritime dispute. Mhm. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na pinasabog umano ng isang warship ng Philippine Navy ang isang Chinese drone na pinaghihinalaang nagsasagawa ng surveillance at monitoring sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Yan yung bandang yan hindi natin pinatototohanan yan mga tol, hindi pa natin kinukumpirma. Itong balitang 'to kasi, hindi ko pa nalalaman, hindi pa natin napapanood yan sa ibang mga balita. Di sana matunog ngayong pinag-uusapan niya 'no. So tuloy lang natin. Ayon sa report, dineploy umano ng Philippine Navy ang BRP Antonio Luna dahil sa presensya ng mga pinaghihinalaang Chinese drone sa Pag-asa Island at tiyempo umanong na-detect na nasabing warship ang isang drone na paikot-ikot sa nasabing isla kaya agad itong pinasabog ng hukbong dagat. Sinabi sa pahayag ng Philippine Navy na paulit-ulit umanong nagdi-deploy ang komunistang bansa ng mga drone sa mga islang inookupa ng Pilipinas sa West Philippine Sea upang magsagawa ng surveillance sa mga sundalo at pasilidad ng bansa sa nasabing karagatan. Ito umano ang kauna-unahang pagkakataon na gumamit ang hukbong dagat
ng surface-to-air missile laban sa isang Chinese drone at nagbabala ang Philippine Navy na uulitin nila ito kapag patuloy na iligal na manghihimasok ang China sa airspace ng Pilipinas. So stop muna natin dyan mga tol kasi hindi naman natin pa nakukumpirma yan eh. No, parang ang sarap lang sana pakinggan pero parang ang hirap papaniwalaan sa ngayon na yung Navy natin magagawa yan. Wow! Hindi nga tayo makapagpakawala ng water cannon natin kapag kami na water cannon tayo eh. Tapos papasabugin natin yung drone. Takot lang natin. Well, hindi sa minamaliit mga tol at hindi sa inaano natin yung ating hukbong sandatahan mga tol. Alam naman natin kayang-kaya nilang gawin yan eh. Kung talagang malakas ang loob nila mga tol. Pero syempre, kung ano yung mga nababalitaan natin, kung ano yung mga nasasaksihan natin, parang yun lang talaga tayo mga tol eh, no? Parang yun lang talaga eh. Parang yun lang talaga eh. Kaya parang ang hirap paniwalaan na drone ng China pasasabugin ng Philippine Navy. Parang sure ka ginawa nila yon? Hindi nga. Parang ganun mga tol eh. Well, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo diyan? 'Di ba? Naniniwala ka ba mga tol na magagawa ng Navy yan? Pwedeng oo. Pero tingnan natin habang tayo ng mga balita para makumpirma natin kung totoong nangyari yan mga tol. Anyway, maraming salamat sa iyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.